Una, ihanda ang mga materialis na gagamitin sa paggawa ng indigenous hanging decor handicraft. Pangalawa, ihiwalay ang maliliit na bugang sa malalaki para magpantay-pantay ang mga ito. Trivia: ang bugang grass na ito ay galing pa sa aming bukid na kinuha ng aking butihing ina. Pangatlo, putulin ang bugang gamit ang cutter ng halos 2.5 pulgada bawat isa at tansyahin lamang kung ilang dami ang gagamitin. Pangalawang trivia, ang indigenous hanging decor handicraft na ito ay kadalasang makikita sa mga karinderya at mga dekorasyon sa Pasko. Pang-apat, gumamit ng karayom at nylon sa pagdikit o pagtahi ng mga putol-putol na bugang upang mahulma na parang spring ng kwaderno. Pangatlong trivia, ang indigenous hanger decor na ito na gawa sa bugang ay may mahalagang kontribusyon sa ating ecosystem sa pamamagitan ng pagpapahalaga at paggamit ng mga natural na materyales na karaniwan na nasa kalikasan. Sa pamamagitan ng mga lokal at sustainable na materyales tulad ng bugang at iba pa, nagiging bahagi ang industriya sa paggawa ng hanging decor sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalikasan. Ito ay nagreresulta sa mas mababang carbon footprint kumpara sa mga industriya na gumagamit ng hindi sustainable na materyales. Sa pamamagitan ng paglikha ng mga magagandang dekorasyon gamit ang bugang o mga natural na materyales, nagiging buhay at masaya ang mga espasyo sa tahanan, opisina at iba pang mga lugar. Panglima naman, magtahi ng beads upang gawing palamuti sa naturang dekorasyon. Ang dekorasyon na ito ay nag-ambag sa pagpapalaganap ng kultura, pagpapahalaga sa mga natural na materyales sa kalikasan at pagpapalakas ng ekonomiya ng lokal na komunidad. Pang-anim, didikitan ng makukulay na palamuti sa bawat gilid ng bugang upang magandang tingnan. At ito ang resulta. Ang sunod ay maghulma at gupit ng hugis bilog sa karton at dikitan ng bugang na hinahati sa gitna upang matapalan ang karton. Upang magmukhang ganito. At ito ang aking handmade indigenous hanging decor. Thanks for watching!